Sa pumili ng Temperance card, ito ang inyong reading. I have a feeling na kung sino man siya, meron siyang, I feel na mali sa kanyang buhay. At na-sense ko rin na pagdaanan. I'm sensing evil karmic, so kung sino man siya, naka-encounter siya ng taong masama sa kanyang buhay. Kaya I feel na nagbagong buhay siya. I feel na in a bad way. Pero na-sense ko yung kalungkutan sa kanyang vibe na rin. So, kung ano man ang kanyang napagdaanan, siguro talaga napakasakit nun. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. So, kung sino man siya naka-encounter siya ng evil karmic, na-sense kong masakit sa throat. Yung vibe, or parang nagpipigil magsalita. Whomever this person is, you cannot trust whomever they are. Okay, na-sense ko talaga yung sobrang lungkot ng vibe. Okay, na-sense ko kung sino man siya, namatayan din siya, kaya siguro siya malungkot sa ngayon yung kanyang vibe. I feel strongly evil karmic. I feel that whomever this is, jealous siya sa'yo, or parang nainggit siya. Lalo na kung kompleto pa siguro yung iyong pamilya, or wala kang pinoproblema sa iyong buhay. Ngayon, kaya siya naging masama kasi siguro nangyari dito is parang siyang naiinis, parang naging sensitibo siya sa mga bagay-bagay at na-adapt niya siguro yung masamang ugali ng mga tao na nakasalamuhan niya. To be honest with you, I feel like whomever this is, benetray ka niya. Honestly. Kasi you could be somebody na authentic, pero parang salungat kasi sa ugali niya. Hindi, ang taong na to hindi siya authentic. Siguro noong past, oo, pero may nangyari, kaya hindi na siya ganun. Nagbago siya. At saka, baka nangyari dito rin, baka na broken hearted siya kasi nung time na authentic siya, iniwan siguro siya ng tao niya, or may nangyaring hindi maganda sa kanyang buhay. Naka-encounter nga siya ng masamang tao sa buhay niya at nagka-idea siya na ganun din siya dapat. Parang yun na-feel ko. So, with the free being here, so far, nag-break free siya with regards to this evil person. Pero, na-adapt niya yung masamang ugali ng taong yun. So, anyway, kung sino man siya, before this person is an upright person, to be honest with you. At saka, baka nakatagpo rin siya ng mabubuting tao para bumalik sana siya sa dati. Pero, with this illness being here, parang nagkaroon siguro siya ng mental health issue dahil din sa kanya napagdaanan. Parang hindi siguro yung dahilan kung bakit, parang siguro kung nakasakit man siya ng kapwa, yung iba sa kanila siguro dahil din sa mental illness, kaya kanya nasaktan. You also have the introvert here and this one. So far, malungkot yung vibe. Kasi naman siya, workaholic siyang tao at nagsisave siya ng money para sa kanya loved ones. So, siguro meron pa siyang kapamilya may sakit. Meron pa siyang anak. So, sa ngayon, ito yung kanyang pinag-alaanan ng panahon at hindi siya nakikipag-usap, honestly, or introvert siya. Dahil din siguro sa kanyang kalungkutan, honestly. So, anyway, siya ay natatakot na maulit kung ano nangyari noong past, na naka-encounter siya ng masamang tao. Kaya siya naging masama kasi,
parang ayaw na niya maging mabuti. Kasi feeling ko yung naisip niya na pag naging mabuti siya, uulit na naman yung nangyari sa kanyang buhay. Kaya pinili niya na maging masama kasi takot na siyang maulit ko naman yung nangyari noong past. So, kaya siguro ganito yung kanyang vibe na parang wala siyang pakialam. Parang, I feel na kung sino man siya, parang napaka-broken hearted niya. Parang siguro dati this person cares. Pero ngayon kasi parang wala lang. Siguro may pakialam pa siya sa anak niya, siguro. Pero kapag sa ibang tao can be love life, parang hindi na eh. Parang wala na siyang pakialam sa nararamdaman ng kanyang kapartner, kung may partner pa siya. Kasi nga nasaktan siya eh. Okay? Ito yung tipong tao na parang hindi nagtitiwala sa kanyang lover. Honestly, kung may partner man siya, parang ano lang yun eh. Parang lumipas lang, parang ganun ba. Parang papalit-palit siguro siya ng relasyon. Siguro, dahil nag-effort siya before sa connection, pero iniwan din siya. So, kaya naging ganun, naging manhid siya with regards sa relationship. Anyway, so let's see. So, we have the Hermit in easier way. So, this person needs some healing work to do. Kasi nangyari noong past. Siguro kaya nagtagpo rin siya with regards sa good people kasi parang pinapakita sa kanya ng Panginoon na hindi naman lahat ng tao ay masama. Okay? Parang hindi siya dapat matakot na magmahal muli, lalo na ng mabuting tao. Kasi, yun nga, hindi naman lahat iiwan siya, hindi naman lahat nagagawin na masama sa kanya. So, parang siya naging karmic with regards sa relationship. Isa sa dahilan ba't siya naging masama kasi naka-encounter siya ng hindi mabuting tao noong past. And this person is really healing work to do. Charm is in reverse. So, with regards sa relationship, hindi siya na-charm. Parang, parang wala siya masyadong hilig with regards sa relasyon. So, we have this one. Kasi takot siya maulit muli yung nangyari noon na maka-encounter siya ng masamang tao. So, we also have the we also got this one in reverse. So, yun nga, hindi siya naghahanap ng connection. Or, malungkot talaga siya, honestly. So, we have the break an egg in reverse. So, hindi siya nag-effort with regards sa relationship. Kasi nga, parang wala siyang gana dahil sa napagdaanan niya noong past. So, encounter siya ng heartless na tao. So, kaya parang inandap niya yung ugali ng taong yun. Kaya parang wala siyang pakialam dahil natakot siya. Takot siyang maulit yung past. We also have the T. So, yun nga, kaya iwasan nyo guys na magsabi ng bagay-bagay sa kanya. Kasi yun nga, siguro libangan niya yun na mag-chismis. So, ingat kayo. So, anyway, kasi nga parang wala siyang pakialam eh. Parang wala siyang pakialam kung ano mararamdaman mo kapag pinagkalat niya yung bagay na sensitibo with regards to you. I'm sensing na paparusahan ng Diyos. I'm sensing kung sino man siya, siniraan ka niya sa social media. Parang kahaman siya sa pag-ibig, pero parang hindi. Siguro parang libangan lang yung tingin niya sa connection. Na-sense ko na minsan naiisip ka niya. At saka parang broken-hearted is what I sense, okay? So, yung nga before, siya ay mabuti. Pero na-sense ko yung vibe niya as of now is kinda like karmic energy. Okay, so, yun nga, dahil nga sa napagdaanan niya, parang naging stuck siya na gano'n na lang ugali niya. Ayaw na niya maging mabuti. Okay? Kasi inisip niya kung maging mabuti siya, parang uulit yung masama nangyari sa kanyang buhay.
So, next thing that we have is a Knight of Swords in reverse. So, yun nga, naging sinungaling siya. Hindi na siya authentic. Before authentic siya pinakita dito yung authenticity. Okay, ngayon naging baliktad na. Hinakalungkot dito kasi may potential siguro siya mag-gossip, pero yung mga sinasabi niya ay hindi totoo kasi nakabaliktad yung mga swords cards natin. At kaya rin siya masama kasi malayo siya sa Panginoon. So, ngayon hindi siya upright na tao. So, ingat ka na lang sa taong ganyan and make sure na blinak mo siya kasi yun nga, mahilig siya mag-chismis ng kung ano-ano. So, baka makita niya yung social media mo at baka pulutan niya na ikachichismis. So, might as well i-block mo na siya agad. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless you.